Magandang gabi po mga Real Talk. Ito pong muli ang iyong kabayan, Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. At ito pong pangalawang vlog po natin ngayon. Tungkol po ito sa ah tao dito, parang biglaang video po ni Senator Joel Villanueva po kasi dinadawit nga po niya yung pangalan po niya doon po sa mga anomalyang flood control project po diyan sa Bulacan. Medyo parang panic mode po ba niya to? Alam niyo, favorite ko po talaga si Senator Joel Villanueva. Kapilito ko po yan eh. Chris Villanueva nga po ako, di ba? Kaya gusto ko po siyang isa sa mga nagugusto ko siyang ma-feature po dito sa vlog ko. Bigyan po natin siya ng benefits of the doubt. Kaya lang parang nakikita ko po talaga sa kanya parang panic mode na po siya. Talaga kasi marami po kasi sa kanya. Marami po kasing bumabatikos po sa kanya. Kasi ambis niya po magugas ng kamay, ambis niya po sabihin na edited po o Photoshop po yung ginawa po ng mga ebidensya nila Bryce. Sa tingin naman po ng mga tao, syempre, may pagdududa ka. Syempre, ang lugar po ng Bulacan, talagang nilulubog sa bae despite na napakaraming flood control project. At saka yung mga video po niya, mga videos po niya, mga past previous years. Hindi po 2023 po pinag-uusapan po natin dito. May mga videos po siya na talaga pong kakilala niya po si District Engineer Henry Alcantara po. So yung nangliligaw po na kinukulit po siya sa mga projects po niya tapos sinasabi niya ang kaibigan niya po gwapong district engineer si Alcantara. Kumbaga parang nandun po. Kumbaga pag titignan niyo po yung mga kwento po ng bago mag 2023. Kasi sinasabi niya po kasi 2023 po eh. Makikita po talaga natin na magkakalala po talaga sila. Syempre na natatarnish po yung reputation po ni district engineer. Umaano po sa kanya, kumakabit po yung pangalan po ni Joel Villanueva. Hindi po natin maiiwasan yun. Kaya talagang kumbaga parang gumagawa na po ng pamamaraan si Senator Joel Villanueva, yung kamag-anak po na Amerika. Pinito ko po kasi yan. Na medyo kailangan yung magkaroon po siya ng ang tawag sa ganun, ah, yung damage po sa pangalan po niya. Maano po talagang medyo kahit pa paano mapapigilan yung damage control po ba? Parang ganun tayo. Sige, panoorin po natin yung video po ni Joel Villanueva po. Senator Joel Villanueva po pala. Nakalimutan ko po. Ito po yung video po niya mula po sa News 5. News 5 po. Salamat po sa News 5. Panoorin po natin sabay-sabay po. 2 minutes lang naman po to tapos i-assess po natin kung ano po yung mga pinagsasasabi po niya dito. Paulit-ulit na lang. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? BBM, DPWH, Speaker, Senate President, o mismong Presidente? O, di ba? Talaga dinidikit niya pa yung presidente. Bakit ba kailangan may ganun-ganun pa? Wag na po natin sana dinidikit yung presidente. Kung talagang kung sa inyo nadikit, wag niyo bang magdamay kung sino-sino pa mga departamento, di ba? Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan niya. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala. At hanggang ngayon, nagkakalap. Wala pa naman pong ebidensya pa talaga wala pa naman pong investigasyon po nangyayari. Pero ini-establish na. O, di ba nakaraan naman po sabi po ni Ping Lacson di pa naman po kayo safe pares po kayo ni Joel ni Jingo Estrada. Huwag po kayo magmadali. Baka nandun na po yun. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Hindi natin masabi kung wala kayong kapangyarihan talaga. Syempre, di naman namin alam kung nagsasabi po kayo ng totoo, di ba? Tulad po ng una pa lang, nagugas na po kayo ng kamay. Syempre, yun po yung perception po ng tao. Kayo pong mga congressman, tsaka mga senator, meron kayong kapangyarihan. Mayroon po kayong kapangyarihan sa mga budget, di ba? Kapag may paraan, kapag may maraming dahilan, pag ayaw po talaga maraming dahilan. Kapag
pag gusto, maraming paraan. Eh syempre hindi naman po kayo pupunta po diyan sa ano no, sa senador o pagiging senador o congressman. Kung gusto niyo lang po talaga maglingkod sa bayan, pwede niyo pong gawin po 'yan nang hindi po kayo pumatakbo sa ano sa diyan nga po sa maduming politika. Pero pinasok niyo po 'yan, syempre may intention po kayo na kahit pa paano po sige po patuloy po natin. Daldal ko yun. Flood control. Lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na. Sana hindi lang po flood control yung ano, yung matawag po dito, maimbestigahan. Lahat po sana, pati po yung mga maanomalyang mga proyekto po ng DPWH. Di ba po ba? Wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw Hindi po natin masabi, masyado pang maaga. po na tumataging Hindi pa po kumakanta the former district engineer Alcantara. Yun po talaga yung ano, pinaka dapat pakantahin yung ano na yun, mataba na yun. Sorry. hindi na 30%. Ni contractor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Para Masyado na yung ano, inuunahan yung investigasyon. Huwag ka masyado magmadali. Ano katotong Villanueva. basta na lang po ako gagawin na punching bag. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga Huwag po kayo magpapaniwala po kay Joel Villanueva kasi tagal niyo pong binaba po yun. Tagal na po itong ano. Tagal na rin po itong senador, di ba po ba? Naging congressman pa. Tapos yung mga kapatid po niya, mga tatay po niya, congressman po ninyo, inyat binaba pa rin po kayo. So madala na po kayo. mga nanggugulo at Hindi ko naman po sinasabing sila po may kasalanan po. Kaya lang, kung concerned po sila as uh, as constituent representing the place of Bulacan o yung province of Bulacan. Sila po yung mga mga direktang leader po ninyo. So nakita niyo na po kung paano po sila mamahala. nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging BICAM, hanggang insertion sa BICAM, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa, at ngayon ang program, 10 beses na po Magaling po siya mag-host. Dapat naging MTV host na lang po siya. Kasi parang gusto po talaga niyang yung bakit ba kasi yung nagsasalita ka ng ganyan? Kasi parang naghuhugas ka ng kamay tsaka mindset mo yung mga tao na wala ka talagang kinalaman. Kung wala kang kinalaman, dapat hindi ka nagsasalita ng ganyan. Pinangungunahan mo yung Nangungunahan mo yung investigasyon ng Blue Ribbon eh. Ano ba? Damage control na ba yan? Ikaw kasi, yung portweed, sabi nga nila, what goes around comes around, di ba? So dapat kasi yung portweed, tinuloy nyo na, ayan, nainis sa inyo ang Pangulo. Inalabas tuloy yung mga baho nyo, kung meron man. Pero tingin ko naman, parang yung paglabas ng baho nyo, ito na yung ginagawa nyo, damage control. bago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw. Photoshop, hindi naman pinotoshop yun. May Photoshop ba na kinunan lang ng video? Yung ginawa nyo naman, kakaiba naman po. Yung fabricated evidence po yung ginawa nyo. Pero yung sa cellphone, di ba po Photoshop yun? Pinicturean nga nila eh. Disappearing message nga yun, di ba? Paano mo po Photoshop yun? Iba yung ginawa nyong sistema doon sa pinakita nyo, iba po yun. May intention po talaga kayo na mag-fabricate ng ebidensya. Yung kay Bryce, pinicturean po nila yun kasi yun po instinct po nila na picturean to para may ebidensya po sila kahit pa paano in the future. And yet, yun nga yung naging nangyari po sa kanya. At saka, di ba, kumanta na po si Bryce sa ICI. Siya tell all na po siya. Kaya medyo iimbitahan na rin po kayo ng ICI. Yun po yung pagkakalabas po ng balita. Kaya ito po yung related po dun sa paglalabas ng balita na imbitahan po kayo. Tanong lang po. Klaro po sa akin, sindik. Tsaka bakit una pa lang po sinabi niyong fabricated o Photoshop yung Kyla Price? Wala pa naman po napapatunayan. Di ba po ito? Inuna niyo na po kaagad. Ito po ba dinadamage siya po yung credibility ng mga state, yung mga witnesses po. Dapat hindi po ganoon sa Senado.
Dapat di po kayo nagsasabi po agad kayo ng ganyan. Eh kayo nga po yung nagpabricate ng ebidensya, di ba? Yung ano, yung sa cellphone. Dapat hindi po nyo pinapakita po yun. Kasi tinuturuan nyo po yung mga tao na magpabricate nga ng ganun. Eh kayo po yung nagsabi. Eh yung kailangan naman, bright picture po. Yung paano mo papabricate yun sa cellphone, nakatayo pinicture nyo yung cellphone. Di ba? Anyways, pagpatuloy po natin. Gato, may interest sa 2028, may gustong sumikat. Sus! 2028 ka agad. Wala pa naman. Ay nako, sige, sige. At saka ano naman mapapala nila kung ikaw yung pagtitirahin po na sa 2028. Sino ba yung sinasabi mo? Dapat pinangalanan mo kung sino yung sa 2028 sinasabi mo. Eh tatakbo lang naman sa 2028 si Sarah. The rest naman wala pa naman pang talagang gustong tumakbo. Di ba po ba? Eh di ba kakampi niya si Sarah? Anyways. At ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Ayun ang chismis. Sana sinabi niya po yun. Kung sino po yung gusto po siyang ialay as sacrificial lamb. Bakit? Anak ba siya ni ano? Ano pangalan ba? Anak po ba siya ni sino po ba yung siya po ba si Isaac? Sino ba yung Nakalimutan ko sino yung nag-alay ng anak niya na hindi natuloy. Anyway, sige, panoorin po natin. Huwag po natin kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminention ni Joel Villanueva. So alam na ng mga tao yan, lahat naman nag-mention ng mga ano yan eh, mention na yan, si Romualdez siya kasi si Ko. O ngayon, nawala na sila sa posisyon na tinahanap na si Ko. Di ba? O ano pa? O sige, tuloy. At saka hindi po nagsimula po yan doon. Nagsimula po yan doon sa may Fort With nyo. Anyways. Si Zaldico na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan. O naglagay pala siya, hindi nyo malang nasita. Eh, di ba kayo nagre-review ng mga ng budget na nakaraan. O di sana, tinanong si Cheese, ikaw yung di ba, majority floor leader that time. Yung 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at bato ng putik sa ating pangalan. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon. Bago pa lamang po investigasyon ng Blue Ribbon Committee, masyado nyo po pinapaaga. Kinukondisyon nyo yung mga isipan ng mga taong manunood po sa'yo. Pero siyempre, tingin mo itsura nyo, hindi kayo nakakatawa. Corruption po yan, kailangan po talaga yung managot. Hindi nahanap pa ang ebidensya laban sa natural. Siyempre, di ba nagsisimula pa lang. Eh kung may paratang, dapat hanapan ng ebidensya. Kapag walang nahanap na ebidensya, doon nga po magiging clear. Pero ngayon po, huwag po muna kayo maghugas ng kamay. Wala pa po eh. Nagsisimula pa lang yung investigasyon. Atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Yun nga lang po, di po namin naramdaman po yan. Lalo na po kung nilawanan niyo po sana yung corruption na alleged corruption po kay BP Sara. Di sana po, pinaniwalaan kayo ng tao. Eh kaya lang, pinili niyo yung the other side eh. Kaya ngayon, nagdududa po yung mga tao. Imbis na sinusuportahan po kayo. Di ba po ba? Kasi meron ng alingas-ngas eh. Alingas-ngas po ng corruption po sa pangalan po ninyo. Tapos tinuturo pa po kayo mga district engineer at assistant district engineer. Si Alcantara na lang po talaga yung iniintay po na magturo po talaga. Darating po yun sa mga susunod na hearing, baka yan po yung kinakatakot po ninyo, di ba po ba? Hindi ko po sinasabi na magnanakaw po kayo. Sinasabi po, binigyan po kayo ng mga porsyento, sabi po nila Bryce. So, sila Bryce po yung nagsasabi, yung mga yung mga naimbitahan po sa Senado. Pero kami mga mamamayan, mga natural na mamamayan lang po, nakikinig lamang po. At syempre, inaano po namin, tinitimbang po namin yung ebidensya po nila. Syempre, hindi naman po kami makikinig po sa inyo na hindi po namin pakikinggan yung mga pumaparatang po sa inyo. Di ba po ba? Pero wag po sanang i-condition po muna yung mga isipan ng mga nanonood sa pamamagitan po ng ganitong video. Kung totoo, pwede pong i-demanda, hayaan po muna natin kung umusad
umusad ang investigasyon po ng Blue Ribbon Committee po. Anyways po, so ito po yung pangalawang vlog po natin. Nakita po natin si Senator Villanueva na nagpapaliwanag po tungkol sa kanyang pagkakasangkot. Sana sabi ko nga parang damage control po yun eh. Siguro masyado na po siyang down na down sa panahon po ngayon kasi marami na po nagdududa sa kanya. Anyways po, magandang gabi po muli. Ito po muli ang yung Real Talk Kabayan, Chris Villanueva po. At patuloy po tayong mag-ingat. Day off po natin ngayon kaya medyo pupunta po tayo sa gawain po namin doon po sa GQ. Magmamadali na po kasi alas 7 po yun. Salamat po na napakarami at peace po sa atin lahat.